Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga nagnais ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ay kayo ay makapag-sign in dito nga sa Indeed dahil importante na kayo mag-sign in bago kayo maghanap ng trabaho at sana po mapanood niyo buo yung ating video upang malaman niyo kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho dito o hindi. Subalit ito pong trabaho na to ay napakaganda kung kayo man ay qualify at subukan niyo lang mag-apply kung talagang may qualification kayo, no? Importante mag-apply ayon sa work experience. Subalit guys, punta tayo dun sa Indeed at tingnan natin itong trabaho na to. So ito po ay hotel room attendant at ito po ay nasa Kingston doon sa Ontario at $18 per hour. Ito po ay full-time, part-time, full-time. At again, ito po ang kanilang mga benefits at as a room attendant will perform a routine duties in the cleaning and servicing the guest room under the supervision of the housekeeping supervisor and or the executive housekeeper. The room attendant is expected to promote a positive image of the property to guests, must be pleasant, honest, friendly, and able to address guest request and problem. So ito yung importante na kung kayo man ay may mga sapat na mga trabaho opportunity, kung kayo man ay may mga trabaho diyan sa pagiging hotel room attendant, importante kung anong mga ginagawa niyo as a room attendant, ayusin niyo pagsulat or kung wala man kayong mga nasa isip, kopyahin niyo to at ilagay sa inyong resume. So ito po yung kanilang primary responsibilities, no? Enter and prepare for room for cleaning, makes the beds according to hotel standard, no? So again, ito po yung kanilang mga responsibilities. Basahin niyo kung meron kayong klaseng ganito na trabaho, kopyahin niyo at ilagay niyo sa inyong resume. So ang qualification dito, ano po ba? Ito po ay high school graduate or equivalent. Kung kayo man ay kayo man ay may mga degree, sulat niyo, lagay niyo ang inyong mga degree sa education. Must be able to speak and read, write, and understand primary language used in the workplace. Okay? So talagang mag-English kayo dito. Must be able to speak and read and understand. So inulit lang din. Sa mga guests visiting the workplace. Okay? So again, importante din tong skills. Kung meron kayong mga skills, ilagay nyo tong skills doon sa inyong resume. Excellent communication skills, mga present high degree of professional work ethics and image. Must have a time management skills, no? Importante po meron kayong mga skills sa inyong resume. So, subalit guys, sabi sa inyo, napakarami po itong kanilang mga pinagsusulat dito. Subalit sabi ko sa inyo, basahin nyo lang. Importante kayo ay magbasa bago kayo mag-apply sa Canada dahil napakalaking bagay upang kayo ay makita nyo na kayo ba ay qualified dito. Kasi may iba, sila po ay hindi naman nakatapos sa high school, nag-a-apply dito. Ang iba naman ay mga farmer, wala silang experience sa pagiging itong housekeeping, sila po ay nag-a-apply. Yung iba naman, mga teacher, sila po ay nag-apply ng housekeeping, wala naman or room attendant, wala naman silang mga experience. So, subalit sinasabi sa inyo, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience, hindi po ayon sa inyong gusto. Dahil kung gusto ang inyong pairalin, talagang mahirap pag kayo mag-apply sa Canada. At ayusin ang inyong resume. Kahit pa naka-Canadian format po yan, importante ano ba ang laman ng resume nyo. Pinangsulat nyo ba ang inyong mga tasks, ang responsibilities bilang isang trabahador? Kung kayo man ay mga welder, kayo man ay mga engineer, isulat nyo ang inyong mga ginagawa sa trabaho upang malalaman ng employer na ito pala ang ginagawa nyo. Okay? So napakalaking bagay na ayusin ang inyong resume dahil diyan nagbase ang mga employer at agency. Hindi sila nagbabase sa mga mukha dahil hindi tayo nakikita nila. Subalit ganun pa man, maraming salamat sa inyong lahat.